stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Happy Sabbath po mga kapatid at mga kaibigan. Shalom po sa inyong lahat mga kapatid. Sa pagkakataon hong ito ay muli na naman tayong darako sa isa pong serye ng pag-aaral ng ayon sa kasulatan. Ito po ay ang verse by verse challenge by Pastor Alexander Santos, studying the book of Romans chapter 1 verses 22 patuloy. Yan po ang ating pag-aaralan po ngayon. Ano? At kanina pa sana tayo mga alauna, kaya lang nagkaroon po ng kaunting aberya ang internet. Ano? Hindi tayo makapag-live. Ay abot-abot ang ating panghinayang kung hindi ito maisa sa katuparan, ano? Pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy niyang niloloob na tayo po ay magkaroon ng sang-usapan dito po sa internet, ano? Yan, upang patuloy na maihayag ang mga aral na mapapakinabangan natin sa aklat ng Roma, yan, chapter 1. At tulad po ng lagi nating nakakagawian, bago tayo tuluyang dumako sa atin pong ginagawang pag-aaral, ano, ay ako muna ho ay babati sa ating mga kaibigan, ano, at mga kapatid na nakaantabay ngayon. Okay? Binabati muna natin ang kapatid na Luisa Paklay. Shout out po sa inyo, kapatid na Luisa Paklay. Happy Sabbath po. Ganun din kay James Gonzaga. Yan, mapagpalang hapon po kapatid na James Gonzaga. Marivic Rosales, shout out po sa inyo. Gideon Solweta, yan, mapagpalang hapon. John Tafalya, yan, no? Shalom po kapatid na John Tafalya. Violi Cabreya, yan, mapagpalang hapon. Bebeng Kampilan, yan, mapagpalang araw ng Sabado kapatid na Bebeng Kampilan. Then
Richie, Retchie, R-E-C-H-I-E, ano? Retchie, tama ba? Oh, Retchie Cortez. Yeah, shout out po kapag na Retchie Cortez. Si Aj Shine V, ang atin pong napakasipag na kapatid sa pananampalataya. Happy Sabat, kapatid na Aj Shine V. At si Michael Antonio Ilabo, mapagpalang araw po ng Sabado. Ronald Galaan, shout out din kay Ronnie Avila Pula, yan. At Ed Winex, happy Sabat po kapatid na Ed Winex. Ganon din kay Renante Chavez, shout out po sa inyo lahat mga kapatid. At tayo nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-antabay, pagsuporta dito po sa ating ginagawang pagbo-broadcast, na nakapokus po sa Book of Romans. Okay? At maliban dyan, binabati rin natin syempre, punta muna ako rito sa kabilang ating yan, sabi ni kapatid Daki Kirma Kuryako, Kalo Sabado Sas, yan, greetings from Cyprus. Cyprus. Hey, shout out po sa mga kaibigan natin at mga kapatiran dyan po sa Cyprus, Kalo Sabado. Yan, shalom po sa inyong lahat diyan. Okay? At binabati rin natin ang kapatid na Clemente Bohol mula dito sa ating YouTube channel. Yan, pareho pong naka-online tayo sa atin pong Facebook at saka sa YouTube channel. Yan, alinman sa dalawa ay pareho po ninyong mapapanood ang ating pong programang ito. Yan, Vocal Shalom, kapatid na Clemente Bohol. Yan, alright. At binabati rin natin ang kabuang bilang ng Advent Biblical International Ministry o ABIM sa pangunguna ng atin pong napakagwapo, napakasipag, at butihing advisor, yan, si Mentor Rocky Tulog. Shout out kapatid na Mentor Rocky Tulog. Matagal na tayong di nagkakakwentuhan Okay. At sa lahat ng membro ng ABIM, shout out po sa inyo lahat. Mapagpalang hapon ng Sabado. Sa ating pong mga kabaro diyan sa 3A Media, yan, happy Sabat din po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan sa 3A Media, shout out po sa inyo. At sa lahat po ng mga programa ng Seventh-day Adventist sa buong sanlibutan. Yan, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Okay, sabi ng kapatid na Haring Agila, happy holiday, brethren. Shout out Haring Agila. At masayo po ang inyong abang lingkod, sa likod po ng pangalang Haring Agila, ay patuloy ko po kayong pinasasalamatan. Hangad po ng palatuntunan ito ng ayon sa kasulatan na kayo po ay madala namin sa paglilingkod sa tunay na Diyos, mga kaibigan. At sa mga kapatirang Adventist, hangad ng programa na tayo ay manatiling matatag habang naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yan. Shout out din at happy Sabat kapatid na Avelino Merculio. Mapagpalang araw po sa inyo. Kaya Daddy Pablo de los Reyes, happy Sabat po, Daddy. At kay Mami Elena, shout out po sa inyo, Mami, happy Sabat. Kay Sister Sharon, Ate Amber, Ate Kyle, kay Kuya Dave, at kay Kuya Renen, kay Kuya Val, at kay kapatid na Kuya Junel. Shout out po sa inyong lahat, mga De Los Reyes family, kay Jai Jai. Happy Sabat kapatid na Jai Jai.
At syempre sa Corsanes family, okay, kay Rico Corsanes, happy Sabat po. Ganun din kay Leia Corsanes, yan. At sa aming mga pamangkin, ano po, yan, happy Sabat sa inyo lahat sa Corsanes family. At gayon din sa Camacho family, yan, saan man po kayong dako naroroon, ay hangad ko po na kayo'y patuloy na pagpalain. Wilma Eve Malyari, shout out po kapatid na Wilma Eve Malyari, yan, okay. Tingin-tingin pa tayo. Aha. Para bago tayo dumako sa ating talakayan, kayo po'y aking nabate, ha? At kayo po ay kasama rito sa ating ginagawang pagbo-broadcast, ha? Katulad po ng lagi nating ginagawa, pag kayo po ay mayroong mga gustong idagdag, ano po, saloobin, ay i-post lamang po ninyo diyan po sa comment section at akin pong babasahin. Mapa Facebook o kaya YouTube channel, yan po ay aking babasahin. Sapagkat bahagi po kayo ng ginagawa nating pag-iibanghelyo sa buong sanlibutan. Okay? So, pansamantala, dadako muna tayo, no, habang ang ating mga kapatiran ay marahil sila ngayon ay patungo na ulit sa kanilang mga kapilya upang idaos ang buong maghapong pangingili ng araw ng Sabat, ano, at makapaglingkod sa ating mga kabataan at mga kapatiran, ano, diyan po sa AY, yan, Adult and Youth. Yeah. Mas gusto ko kasi yung kahulugan ng AY ay Adult and Youth, no, kaysa doon sa Adventist Youth. Kasi kung minsan sa isang iglesia ay marami rin ang mga kapatirang nasa di ba, no, mga katatandaan natin. Kaya mas gusto ko yung kahulugan ng AY, Adult and Youth. Yan, na sama-samang nagpupuri sa ating Panginoon. At yung mga nasa kanya-kanya namang mga tahanan, sa kanila po patuloy din na pagse-celebrate ng araw po ng Sabat, at sa maraming kadahilanan kung ba't hindi sila makapunta, may mga valid reason, ay patuloy kayong pagpalain at pakaingatan po ng ating Panginoon. Ayan, At yung mga nakantabay ngayon ay ikinagagalak naman natin sapagkat kayo po ay kasama ng inyong malit na lingkod kay Kristo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa pamamagitan ng internet. Na po? Alright? So, tayo po ay dumako sa ating maikling panalangin. Let us pray po. Amang banal, sa hapon pong ito'y muli na naman naming ipagtatagubilin sa inyo ang mga oras na aming pong gugugulin, samantalang kami ay magkakaroon ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Tulungan kami, Ama, ng inyong banal na espiritu. Gabayan kami sa aming pong gagawing pagsasang-usapan. Umaasa na sa mga programa ng inyong bayan sa buong sanlibutan, maramdaman nila kung papaano ninyo kinikilos ang kanilang buhay, kung papaano kayo nagpapakahayag at ipinapakita ninyo ang inyong kadakilaan, ang inyong pag-ibig, sapagkat kayo ay naglalayon na sila ay huwag mapahabak at mailayo sa inyong galit, kundi magmana ng buhay na walang hanggan. Patnubayan dakilang Diyos ang mga nagsusuri patungo sa daan na dapat nilang lakaran sa kapagpapalapit sa inyo. Hangad namin na sa pagkakataong ito, kayo po ang patuloy naming maparangalan. Kayo ang patuloy naming maluwalhati. Ang inyong dakilang pangalan ang aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. Pangasiwaan po ang mga oras na ito, patawad
kusa po kami, Ama, nagkulang at nagkasala. Ito po'y hinihiling namin sa inyo na may kapakumbabaang loob sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright. Shout out kapatid na Peduen Dalida. Yan, ang mga kasama natin sa ABIM, Advent Biblical International Ministry. Sabi ni kapatid na Peduen, Happy Sabbath, Kap. Yan, Likewise po, Bukel Shalom sa inyo kapatid na Peduen. Yan, Shalom kapatid na Jerome Dutemas. Sabi niya, Mindoro SDA po. Yan, sa mga taga Mindoro, Seventh-day Adventist, Happy Sabbath po sa inyo. Isang karangalan po na kayo ay aking mabati. Yan, mula sa programang ito at may dampi sa inyong mga pisngi ang banal na halik. Yan, shout out po sa inyo. Okay. Tignan muna natin. Okay. Alright, so tayo mga kapatid, sa pagkakataong ito ay dadako na dito sa ating pong verse by verse challenge ni Pastor Alexander Santos, at marami na po ang magsasagawa nito, nakikita ko diyan sa Facebook. Maging ang kapatid na Denmark ay parang magpo-program na rin ng verse by verse. Ayan, at supportahan natin yung kanilang mga gagawin. Yan, anong oras ba yung nakita ko kay teka tignan ko sa Russia Vista, yan po yung 11 AM daw po, Monday. Supportahan po natin ang gawaing ito ng kapatid na Denmark. Magsisimula na siya sa verse by verse. Yan, at syempre, shout out kay kapatid na Denmark Salvador Santiago. Yan, alas 11 daw po ng umaga, araw ng Monday o Lunes, ang kanya pong verse by verse. Okay? So, kaya ang tabayanan po natin. Alright? So, okay, diretso na tayo dito sa ating ginagawa naman, Yan. Tayo po ay natapos na natin ang ilang mga katalata ng chapter 1 ng Roma, At ngayon ay nandito na tayo humimpil sa Roma 1:32. Yan. Kung saan naman tayo abutan, Yan, tatalakayin natin. Ubusin natin buong maghapong ito sa gagawin nating pag-aaral. At lagi nating sinasabi kapag tayo nag-aaral, na ang aklat na ito ng Roma, ang may akda ay walang iba kundi si Apostol Pablo, na tinawag ng ating Panginoong Hesus doon sa daang patungo sa Damasco. At mula roon ay tumanggap ng biyaya hanggang sa naitalaga sa gawaing pagka-apostol. Isinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng mga taga-Roma para siyempre sa mga kapatiran sa Roma na binubuo ng pinaghalong Hudyo na naging mga Kristiyano at Hintil na naging mga Kristiyano. Bagamat hindi pa niya personal na nakikita o nakikilala yung mga kapatiran doon sa iglesia sa Roma, ay nilalayo niya na sila ay makita ng personal, di ba? Doon sa ating mga napag-aralan. At layunin niya na maihanda ang mga kapatid sa kanyang magiging pagdalaw sa Roma. At dito ay humihingi si Apostol Pablo ng suporta para sa misyon na gagawin naman niya patungong Espanya. Yan. At nakita natin, ito isinulat niya, mga panahong ang nanunungkulan ay si Emperor Nero dyan sa Roma. Kung hindi tayo nagkakamali, yan ay nasa pagitan ng mga taong
siguro mga nasa pagitan ng 56, 57 o 58 ano ho? Yeah. AD. Kasi panahon ito ni Nero at sa kasaysayan ay pinaniniwalaan ng maraming historian na si Apostol Pablo ay ipinapatay ni Emperor Nero noong 67 AD. Ano po? Yan. Pero ganun pa man ay patuloy na nagsasalita ang kanyang mga sulat at patuloy itong nakakapagbigay ng inspirasyon, kalakasan, pag-asa, pagtutuwid sa mga nakakabasa nito. Ano ho? Yan. At napag-aralan din natin ng mga nakaraan na sa panahong ito ng unang siglo, ang lipunan na kanyang nakagisnan at lipunang kanyang ginagalawan ay isang lipunan na punong-puno ng pagbaba ng moral, idolatry, mga personal o mga pansariling kaligayahan, pansariling kasiyahan. Laganap din sa panahong ito ang pagsamba nila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan na siyang itinutuwid ni Apostol Pablo. Bukod pa riyan, karimari-marim ang kanilang mga ginagawang mga sexual aktibidades. Ang korupsyon sa lipunan ay talamak. Mahigpit ang pag-uusig ng Estado sa Iglesia. Ito ang lipunang kanyang kinagisnan. At maging sa suliraning panloob ng Iglesia ay mayroon ding kinakaharap ang iba't ibang mga membro, lalo na't ito'y pinagsamang mga Hudyo na naging Kristiyano at mga Hintil na naging Kristiyano. Nang ilan sa mga practices ng mga Hudyo na naging Kristiyano ay hindi pa rin naaalis ang kanilang mga maling isipan, mga maling gawain, samantalang sila ay hindi pa nakukumberte sa pagiging Kristiyano. At gayon din naman ang mga Gentiles na naging Kristyan, may mga practices pa silang hindi naiwan sa kanilang pagiging Hintil. Kaya kung minsan ay nagkakaroon ng sigalot sa loob ng Iglesia. Pero ganun pa man, ang Apostol Pablo ay hindi nawawala ng pag-asa, sapagkat umaasa siya na ang ilang mga sigalot na ito sa loob ng Iglesia ay magiging maayos din. At samantalang lumalago at nagiging bantog ang Iglesia sa Roma, ay lalo namang napapaharap sila sa iba't ibang mga pagsubok. Ito ang dahilan kung bakit sumusulat si Apostol Pablo sa mga taga-Roma at gusto niyang pumuntang personal at makada upang palad sila ng face-to-face, upang sila ay mabigyan ng katatagan ng loob, samantalang sila'y lalo pang nagiging bantog sa buong mundo. At
Siya na rin ang may sabi na bagamat ang kanyang mga liham na ito ay para sa aklat ng para sa mga kapatiran sa Roma, pero ang mensahe na kanyang isinusulat ay pangbuong mundo. Kaya sa mga talata ng Roma 1, makikita natin sa mga nagdaang pag-aaral na inilalarawan ni Apostol Pablo ang pagbagsak ng tao mula sa pagkakilala sa Diyos patungo sa idolatry, at mga moral na katiwalian, pagtanggi ng tao sa Diyos, at mas pinipili ng tao ang kasamaan sa halip na ang katotohanan, na yung katotohanan ng Diyos pinapalitan nila ng kasinungalingan. Sinasamba nila ang nilalang sa halip na ang lumalang. Iniiwan ng mga babae ang kanilang katutubong likas, at yun namang mga lalaki ay ayaw na sa mga babae at ang gusto na lang ay yung kapareho nilang likas. Lahat ng ito ay napag-aralan natin nung nakaraang serye ng ating pong verse by verse. Marami-raming araw na rin tayo nagtatalakay. Ay ang tanong ng iba, bakit nandito pa lang tayo sa talatang ito? Hindi kagaya nung ibang nagbe-verse by verse, napakalayo na nila. Samantalang tayo mahaba-haba na, ay bakit nandito pa lang ho tayo? Isa lang ang dahilan, mga kapatid. Kasi nga, ito ay verse by verse. At sa bawat bersikulo, marami tayong nakukuhang mga aral. Marami tayong mga katas na katotohanan na nakikita, na maia-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay habang tayo'y nakikiraan at naglalakbay sa mundong ito. Mabagal man ang ating pag-usad, marami naman tayong nahahagip na mga aralin. Yan ang kagandahan ng verse by verse. Kaya ang ating aralin, hindi chapter by chapter o book by book, kundi verse by verse. Yan. Ngayon, kung yung iba man napapabilis ng pag-aaral, karapatan ho nila yon. Kung tayo naman napapabagal ng pagtatalakay, ay karapatan din natin yon, sapagkat tayo naman ang mayroong hawak ng mic. Ngayon, bago tayo dumako doon sa ating verse 32, sariwain muna natin ang mga naunang talata. Baybayin lang natin ng bahagya. Yan. Sabi dito sa Roma 1:28-29, at palibasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng kasamaan, mga mapag-upasala. Sa historical background ng ating pinag-uusapan ngayon, batay sa kanyang context, hindi kinikilala ng mga tao sa panahon nila ang tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi nila minamagaling na kilalanin ang Diyos. Lumalayo sila sa Diyos. At ang ginugusto nila, yung kalikuan, kasamaan, at marami pang bagay na lihis sa panukala ng ating Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, dahil sa kanilang pagsuway na ito, ibinigay sila ng Diyos sa mahalay nilang pag-iisip. Pagdating sa 30-31, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos,
mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag. Ang lahat ng ito'y karugtong ng binasa natin kanina, gawain at karakter ng mga taong malayo sa Diyos. At kung gusto ninyong malaman yung detalye ng pagpapaliwanag natin dito at pag-aaral, ay panoorin po ninyo yung nauna nating serye. Ano ho? Pagdating sa talatang 32, na siyang pag-iinugan ng ating pag-aaral, ang wikay ganito: na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Ayan. Dito ngayon tayo magpo-focus sa talatang ito. Ano ang wika? Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos. Dito makikita natin sa talatang ito na isinasa-isay ni Apostol Pablo ang kasalanan ng tao sa panahon niya. At hindi lamang mismo sa paggawa ng kasamaan, hindi lamang mismo sa paggawa ng kasalanan, kundi pati sa pagpapatibay, sa pag-iendorso doon sa mga gumagawa ng kasalanan. Ipinakikita sa talatang ito na yung nagpa-practice ng kasalanan at yung nag-iendorso ay parehong hahatulan ng Diyos sa takdang panahon kung hindi sila magbabago. Ano? Kaya kung susuriin po ninyong mabuti ang mga talatang ito, marami tayong makukuhang katas dito. Sa panahon nito, hindi lamang ginagawa ng mga tao yung karimari-marim na bagay na labag sa panukala ng ating Panginoon. Alam rin nila na ito'y mali. Alam nila na yung kanilang ginagawa ay mali at lihis sa panukala ng Diyos. Ngunit sinasang-ayunan at pinupuri pa ang mga gumagawa ng masama. Yung ganitong bagay, alam nyo ho, ito ay isang paghihimagsik laban sa Diyos. Isang uri ito ng pagre-rebelde. Yung pagyakap sa kasamaan at pagtataguyod sa kasamaan, kasama na rito pag-iendorso sa kasamaan. Ito'y isang uri ng pagre-rebelde sa Panginoon. Kaya ang Roma 1:32 nagpapakita sa atin na ang tao sa panahon ng Apostol Pablo lubusan ang pagtalikod sa Diyos. Hindi lang basta sila'y gumagawa ng kasamaan, kundi talagang tumalikod sila sa Diyos. At sila'y nagkakampi-kampi sa paggawa ng kasamaan. Kaya dito ipinakikita ni Apostol Pablo, ipinapahayag niya ito sa mga taga-Roma upang makita nila ang kawalan ng katwiran ng tao at ang pangangailangan nila ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan
ng kanilang paglapit kay Kristo. Ano po? Yan ang gustong makita ni Apostol Pablo, kung bakit sinasaysay niya, isinusulat niya yung kasalanan ng mga ginagawa ng tao, kaya isinusulat niya yung kasalukuyan nilang nararanasan. Kasalukuyang nararanasan ng mga tiwali sa Diyos. Yung mga nagre-rebelde sa Diyos, para makita nila na kailangan nilang magbalik loob at magsisi. At sa talatangang ito, kung babalikan natin, lagay ka natin ulit, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos. Paano ibig sabihin? Alam nila na talagang nalalabag nila ang kautusan ng Diyos. Bakit? Alam kasi nila ang kautusan ng Diyos. Kaya nga sabi dyan na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay, mga karapat dapat sa kamatayan. O hindi ba? Maraming tao alam nila na sila'y na mali yung kanilang ginagawa. Pero bakit sila'y nakakapagpatuloy sa paggawa ng kamalian? Isa lang ang dahilan, kasi sabi ni Apostol Pablo, ibinigay sila ng Diyos sa kanilang mahahalay na kaisipan o pag-iisip. Ano ibig sabihin nun? Pinababayaan sila ng Diyos. Pero bagamat pinabayaan sila ng Diyos, hindi ibig sabihin nun kinukonsinti sila ng Diyos. Kundi ginagalang ng ating Panginoon yung kanilang pagpapasya dahil doon sa free will na ating napapag-usapan. Kaya mayroon pong likas na kaalaman ang tao sa pagitan ng tama at mali. Tingnan nun ninyo at babasahin natin ang susunod ng mga talata. Dito sa Aklat ng Roma, Kapitulo 2, talatay 14 hanggang 15. Yan. Ang wika ho'y ganito: sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budi, at ang kanilang pag-iisip ay nagsusumbungan at nagdadahilan sa isa't isa. Ayan. So dito makikita natin, likas sa tao, likas niyang alam ang tama at mali. Ang problema, mga kapatid, hindi lang sa kakulangan ng kaalaman, kundi sa katigasan ng puso ng tao, kung bakit nila sinusuway ang ating Panginoong Diyos, na kahit alam na nila ang tama, alam nila ang mali, pero mas iniibig nila ang mali kaysa doon sa tama. Yan. At ang paggawa ng kasalanan hindi aksidente, mga kapatid. Kaya kung ilalapat natin sa ating panahon, di ba, may mga tao nagsasabi, hindi ko anya sinasadya, aksidente lang nangyari. Ang kasalanan po, mga kapatid, hindi aksidente. It's a matter of choice. Ito ay sinasadya. Dahil hindi ang Diyos ang nagmamaneho ng iyong buhay. Pero kung ikay pasasakop sa Panginoon, makakaiwas ka
dito sa kasalanang hindi aksidente. Kaya mga terminong Brother Fernan, nabigla lang ako Kaya ako siya napatay, nabigla ako Hindi ko naman yung sinasadya bakit nangyari yon? Dahil hindi ang Diyos ang siyang nagmamaniobra ng ating buhay. Pero kung ang Diyos ang siyang kung ang Diyos ang siyang namiminuno ng ating buong pagkatao, ng ating buhay, hindi yun mangyayari, mga kapatid. May patnubay tayo ng Panginoon guided by the Holy Spirit kung ilalapat natin yung mensaheng ito sa ating panahon. Ngayon, balik tayo sa panahon ng unang siglo. Ipinakikita rito ni Apostol Pablo na ang tao'y mayroong kamalayan sa kanilang ginagawang mali. Bakit? Kasi yung kabutihan, yung pagkakilala sa kasalanan at katotohanan, nakabuilt-in na po yan sa puso ng tao. Kaya nga, binasa natin mga kapatid yung Roma 2:14 hanggang 15. Nalalaman na nila ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kahit ang mga hintil, alam nila ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang, sa kabila nito, na alam na nila yung katotohanan, ay ginagawa pa rin nila yung kamalian at natutuwa pa sila na makita ang mga ito. Natutuwa pa sila na gawin ang mga ito. Ulitin natin ang basa. Sige. Sabi, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budi at ang kanilang mga pag-iisip ay susumpungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Marami po sa mga hintil ang hindi nakakaalam ng letra por letrang pagkakasulat ng 10 utos na nakatala doon sa 2 tapyas na bato. Marami sa mga hintil, hindi nila alam yung titik, yung bawat titik na nakatala doon. Ngunit, kahit na hindi nila alam yung detalye ng pagkakatitik doon sa 2 tapyas na bato na ibinigay sa mga Hudyo sa bundok ng Sinai, ay gumagawa pa rin ang mga hintil ng mga bagay na hinihiling ng kautusan. Di ba? Ayan sa talatang 14. Sinusunod nila ang sa kautusan sa katutubo. Yan po tawag dyan kautusang katutubo. Sa ibang termino, likas na kautusan na nakalagay sa kanilang puso. Yan, halimbawa, yung nasa Exodo 20 talatang 13, yung ikay huwag kang papatay. Hindi man ito nababasa, nakita pa ng ibang mga Gentiles, pero alam nila sa kanilang puso bawal ang pumatay. Di ba? Yung isa pang kautusan, let's say Exodo chapter 20 verse 15. Ano naman yun? Yung utos na huwag kang magnanakaw. Marami sa mga hintil hindi ito nababasa. Sa panahon nila, hindi nila nabasa yan, yung 2 tapyas na bato. Pero alam ng mga hintil na masama ang magnakaw.
Bakit? Kasi naka-built-in na yun sa kanila. Alam nila ang tama at mali. Oh. Di ba? Alam ng mga hintili. Oh. Masama ang pumatay. Alam din nila, masama ang magnakaw. Kahit hindi nila nababasa yung aklat ng Exodus. Bakit? Kasi nga, nakaukit na yun naka-built-in na. No? Sa kanilang isipan. Ganun yun mga kapatid. Ano pa? Sinasabi sa Lumang Tipan, di ba? Na dapat magpakita ng kahabagan ng isang tao sa kanyang kapwa. Sinasabi sa Lumang Tipan, igalang ang hari. Tulungan yung mga nangangailangan. Ipinahahayag ng Lumang Tipan, dapat kalingain ang may sakit. Ang mga ito, ginagawa rin ng mga hintil kahit hindi nila nababasa ang Lumang Tipan. Yan. Ginagawa rin ito ng mga hintil. Alam ng mga hintil ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Bakit? Ayun, binasa natin Roma 2:15, 14 hanggang 15. Alam kasi nila ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Sapagkat ipinakikita rito sa mga talatang ito na ito'y naka-built-in na, inilagay na ng ating Panginoong Diyos nang likain niya ang tao sa kani-kanilang mga budhi. Kaya ang tao walang maidadahilan Kaya lang yung ibang mga hintil sa panahon niya, kahit alam na ito, ay patuloy pa rin nilalabag ng ilan. Di ba? Alam naman na nila kaya patuloy pa rin nilang nilalabag. Kaya ano sabi doon sa 15? Balikan nga natin yung talatang 15. Balikan natin Yeah. Nangagtatanyag ng gawa ng kautusan na nasusulat sa kanilang puso. Ayan na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip na nagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Napakalino mga kapatid, hindi ba? Kapag gumagawa sila ng masama, sinusumbatan sila ng kanilang budhi, sinasabing mali yung kanilang ginagawa. Paano, bakit nangyayari yun? Kasi alam nila yung tama at mali. Kapag gumagawa naman sila ng mabuti, ang sabi sa talatang ito, ipinagtatanggol naman sila ng kanilang budhi. Tama ang kanilang ginagawa. Yan. Kaya mula noon hanggang ngayon, alam ng tao, may kamalayan ang tao sa pagitan ng tama at mali. Nakabuilt-in na ito sa bawat tao. Ano ho tawag dyan? Kautusang katutubo. Yan. Okay, ngayon, ano sabi doon sa pinag-aaralan nating talata? Roma 1:32. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa na mga gayong bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa niyaon. Tuloy. Ano yung una? Gusto ko tignan ninyo highlights na ginawa natin Yan. Una, bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos. Na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay ay karapat-dapat sa kamatayan.
Anong ibig sabihin? Ang gumagawa daw po ng mga gayong bagay ay ano? Karapat-dapat sa kamatayan. Aling kamatayan ang tinutukoy dito na karapat-dapat na mahinawa nila o mahinuha nila? Ito po ay tumutukoy sa paghatol ng Diyos laban sa kasalanan. At kung titignan ninyo ang konteksto ng Kapitulo 1 ng Roma, mula 18 hanggang sa talatang 32, binanggit na ni Apostol Pablo sa kanyang liham ang iba't ibang uri ng kasalanan. Natatandaan nyo ba yung kababasa lang natin kanina itong nakaraan? Iba't ibang uri ng kasalanan. Kabilang na dyan yung immoralidad, di ba? Paglayo sa Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at napakarami pang mga kalapastanganan na kanilang pinagagawa sa Diyos. Ang kabayaran anya ng mga ito, ani Apostol Pablo, ay kamatayan. Kamatayan saan? Sa nagliliyab na apoy at asopre. Yung hatol ng Diyos, yung ikalawang kamatayan. Sapagkat yan ang kabayaran ng kasalanan. Tignan ninyo sa Kapitulo 3, talatang 23 ng Roma, sa unang bahagi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang iniwan niya sa katotohanan ang isang taong naghahanap buhay. Di ba? Sa bawat paghahanap buhay, may katumbas na kabayarang sahod. Yan. Ganon din naman. Sa bawat tao, isama na natin panahon natin. Hindi lang yung panahon ng mga taga-Roma ng unang siglo. Sa bawat kasalanan na ginagawa ng tao at sila'y malayo sa ating Panginoong Diyos, katulad na sinasabi sa konteksto ng aklat na ito ng Roma, ay mayroong natatanging ding kabayaran. Sasahod ka rin. Ano tatamuhin ng tao? Samantalang sila'y malayo sa Diyos at panay ang paggawa ng kasalanan. Ikalawang kamatayan. Kamatayan doon sa naglalagablab na apoy at asopre. Ngayon, tuloy natin ang 1:32. Meron na tayong dalawang nakita, ano? Una, alam nila ang kautusan ng Diyos. Pangalawa, yung mga lumalabag dito, mayroong hatol na ibibigay ang Diyos para sa kanila. Ang kamatayan. Tuloy. Hindi lamang gayon ang ginagawa. Pansinin ninyo muna ito, ha? Kapag ang tao'y gumagawa ng kasalanan, paghaluin na natin, ha? Historical background at saka application, ha? Paghaluin na natin para lahat tayo nakikinabang na. Kapag ang tao'y gumagawa ng kasalanan, tuwang-tuwa si Satanas. Tuwang-tuwa si Satanas. Pumapalakpak si Satanas. Bakit? Sapagkat yung gusto ni Satanas ang nasusunod, hindi ang gusto ng Diyos. Kaya kapag ganito nangyayari, nagbubunyi si Satanas. Kahit na hindi batid ng tao yung kaligayahang pagbubunyi ni Satanas sa ginagawang paglayo ng tao sa Diyos, sa ginagawang paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos, kahit nalingid sa tao, tuwan-tuwa si Satanas. Kaya yung ginagawa niyang kasalanan,
Hindi lang yung taong gumagawa ng kasalanan ang masaya. Pati si Satanas. Di ho ba? Oh. Lalo na yung mga di ba? Yung mga masasama ang loob. Pinapasok ang bangko. Di ba? Kapag sila nagtagumpay, tuwan-tuwa sila, nagbubunyi, hati-hati sila sa kanilang nakulimbat eh. Oh. Hindi natutuwa ang Diyos. Ang natutuwa doon si Satanas. Oh. Nananalangin pa nga ang iba dyan eh. Oh, di ba? Oh. Panginoon, sabi nila, Panginoon. Oh. Isang bangko na lang, Panginoon. Ingatan mo kami. Na huwag kami matiklo, Panginoon. Di ba? Pag nagtagumpay, tuwan-tuwa eh. Oh. Tuwan-tuwa sila. Hindi lang sila natutuwa, pati si Satanas. Naluluwalhati nila. Oh. Kaya yung paggawa ng kasalanan ng tao, pati si Satanas doon, tuwan-tuwa, nagbubunyi. Diba? Oh. Merong isang taong pinagpaplanuhang patayin. Oh. Nang maisa katuparan, abay tuwan-tuwa. Bakit? Walang bulilyaso na isa katuparan. Tuwan-tuwa siya. Sa kabila niyan, mayroon ding isang persona tuwang-tuwa, si Satanas. Paliitin natin. Oh. Palibasa, wala kang pera. Abay nakita mo bulsa ng magulang mo. Nang dinukot mo, may barya. Abay tuwang-tuwa ka, kinupitan mo ngayon, hindi ka nahuli. Ay tuwang-tuwa ka. Oh, kasi nagtagumpay ka sa pangungupit mo eh. Oh, walang nakapansin. Oh. Ikaw lang ba tuwang-tuwa? Hindi. Dalawa kayo ni Satanas. Ha? Oh. Tapos i-inject ni Satanas sa iyong isipan. Sa susunod uli. Pag makita mo ulit yung bulsa, sisipat-sipat ka ngayon kung may tao na nakatingin. Tapos mangungupit ka uli. Pag nakalusot ka uli, tuwag-tuwa ka na naman. Oh. Ang naluluwalhati, si Satanas. Hindi mo naisip. Oh. Nakatingin ang Diyos sa bawat ginagawa natin. May isang persona sa kalangitan na nalulungkot, nasasaktan doon sa kasalanan ginagawa ng tao. Kaya sa bahaging ito, alam na nilang mali, alam nilang kautusan ng Diyos, alam nilang may kahatulan sila, pero ginagawa pa rin nila. Di ba ganyan yan, mga kapatid? Maraming tao ganyan. Alam na nilang mali, pero ginagawa pa rin. At yung mali na kanilang ginagawa, kinatutuwaan pa nila. Oh, maraming mga example na kayo maiisip dyan, mga kapatid, di ba? Kasi inilalapat na natin pinaghahalo na natin yung yung karanasan ng mga tao noong unang siglo, samantalang sinusulat ito ni Apostol Pablo, nilalapat na rin natin ngayon bilang reflection eh. Oh, marami na kayo maiisip. Tignan ninyo. Alam ng tao masama ang sabong, di ba? Alam ng tao masama yung sabong eh. Oh. Pero makita ninyo, kapag sila nasasabungan, tuwang-tuwa sila. Lahat sila nag-i-enjoy. Oh. Alam nila, sugal yon, masama ang sugal. Pero ini-enjoy nila, ginagawa nila, at alam nila na may kaparusahan doon ang Diyos. Pero binabaliwala ng tao. O diba? Patuloy sila
sa kanilang ginagawang kaligayahan. Kaya sabi ng Panginoon ayaw mo makinig o sige, pababayaan kitang danasin mo yan. Yan. Ibinibigay ng Diyos yung kanilang hilig, pinababayaan sila. Pero sa kabila niyan, nasasaktan ang Diyos. Hindi man lang siya pinili ng tao, mas pinili ng tao ang kalayawan. Ano pa? Isip pa tayo. Marami tayo marami tayo maiisip di ba? Alam ng tao, yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay masama. Pero marami pa rin ang gumagawa. At kapag ginagawa nila ito, tuwang-tuwa pa. Inilalagay pa nga ngayon sa social media Di ba? Nasa social media pa nga, ipinapakita talaga at ligayang-ligaya sila. Hindi nila alam, bukod sa sila ang naliligayahan, bukod na kasama ang kanyang mga katropa na nagsesesyon, si Satanas tuwang-tuwa din. Panay ang palakpak. Pinupuri ka ni Satanas gabit araw. Bakit? Kasi nagagawa mo yung gusto niyang dapat mong gawin. Hindi mo sinusunod yung kalooban ng Ama. At ang gusto ni Satanas, yun ang iyong ginagawa. Kaya tuwang-tuwa si Satanas. Proud na proud si Satanas sa buhay mo. Diba? Alam mo naman yung paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sige, paliitin natin. Sigarilyo na lang. Alam ng tao yung paninigarilyo, mali yan na yan ay nakapipinsala ng malaki sa kalusugan ng tao. Pero ginagawa pa rin nila ito. Diba? Andiyan na nga sa pakete nakalagay, nakaka-cancer, hindi maganda sa kalusugan. Ano ginagawa ng tao? Nako, kahit na may larawan pa yan, bibilhin ng tao. Nagmahal ang sigarilyo, ay bili pa rin ang tao. Diba? At tuwang-tuwa sila. Kaya sabi doon sa sumunod na bahagi, sa sumunod na bahagi, hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Ano ibig sabihin nung huling bahagi? Pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Mga konsentidor. Pinapayagan nila. Kaya, hindi lang yung gumagawa ng aktong pagkakasala ang may pananagutan sa Diyos, ang hahatulan ng Diyos, kundi pati yung sumasang-ayon, pati yung tawag nga dyan kasabwat yung lalabas dyan kasabwat, pinapayagan mo di ba? Papasok yan sa moral complicity. Pinapayagan mo kasabwat ka. Yun ang lalabas doon. Tulad nung halimbawa natin, alam mo naman na masama ang paninigarilyo masama yan sa kalusugan ng tao Ang gagawin mo ngayon, bibigyan mo naman siya ng pambili ng sigarilyo. Hindi ka nga naninigarilyo, pero binibigyan mo naman siya ng pambili ng sigarilyo. Ganon din yun. Diba? Kasabwat din ang labas doon. Ay di lalo na yung naninigarilyo. Tapos meron din gustong manigarilyo,
sasang-ayunan mo. Yan. Maraming halimbawa dito, mga kapatid. So, eto. Alam mo nang mali ang paninigarilyo, di ba? Yan ang napapag-usapan natin. Alam mo nang mali paninigarilyo. Yan ay talagang nakasisira ng kalusugan ng isang tao. Ikamamatay ng isang tao. Pero ginagawa ng may tindahan. Aba, nagtitinda pa. Alam ng masama sa kalusugan, ititinda pa. Ano tawag dyan? Kasabwat. May pananagutan. Oh. Kaya sabi nung binabasa natin, oh, yan, oh. Oh. Lagay natin uli. 'Di ba? Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng gayon. O, nakita nyo na. O. Ay, mga konsentidor, yung mga kasabwat, pare-pareho yan, may pananagutan sa Diyos. O. Kapag sinusuportahan ng isang tao yung pagkakamali, yung ginagawang kasalanan ng isa, pareho kayo may pananagutan. Eh, tuwang-tuwa ka pa, pinapalakpakan mo pa. Oh. Tinotolerate mo yung kasalanan ginagawa nila. O, edi damay-damay na ito. Yeah. Kasama sila na may pananagutan. Dito na nga lang sa social media eh. 'Di ba? Sa social media. Naalala ko nga diyan eh. 'Di ba, nagda-download tayo sa YouTube. Abay, may mga lumalapit na nag-a-advertisement eh. Yayayain ka na maging kasama sa programa mo, 'di ba? O yung tawag diyan na i-advertise yung kanilang produkto, yung sigarilyo, yan, kuminsan alak, di ba? Eh, kapag tinanggap mo yon kasi gusto mong kumita, kasi malaki kita ron eh, magiging kapartnership mo na yun eh, sa bawat paglabas ng kanilang produkto, may kita ka ron eh. Eh, kung gusto mong kumita, hindi sa malinis na paraan, kundi sa paraang gusto ng kaaway, abay, tatanggapin mo yon. Habang nangangaral ka ng salita ng Diyos eh, ang advertisement mo ay alak, ang advertisement mo ay sigarilyo, di ba? At iba pang mga bagay na lihis sa kabanalan ng Diyos. Eh, maraming tao tinatanggap yan eh. Eh, pag tinanggap yan, isa ka na sa nagpo-promote. Ano tawag sa'yo? Kasabwat. Pareho kayo may pananagutan. Tinotolerate mo, alam mong mali eh. Dito, sa ginagawa nating pagre-reels, ganun din. May mga lumalapit na ahensya. Ano sasabihin? Isama mo anya ito. Sa programo, ano yon? Sugal. Diba? Kaya maraming ngayon, mga nagtitiktok, makita ninyo, titiktok o kaya nagre-reels. Makita nyo sa huling bahagi ng kanilang video eh, may sugal eh, di ba? Eh, kikita ka doon. Kaya lang, kumita ka sa hindi malinis na paraan.
kumita ka sa labag na kagustuhan ng Diyos. Mangyayari niyan, isa ka ring promotor. Nag-i-endorso ka ng bagay na ipagkakasala ng iba. Ini-endorso mo yung kasalanan. Diba? Marami ngayon sa mga vloggers ganyan eh. Ini-endorso sugal. Pero ibig sabihin nun, hindi lang yung gumagawa ng kasalanan ang may pananagutan, maging yung endorser, maging yung mga vloggers na nag-i-endorso ng gawaing kasalanan. Yung may mga programa sa YouTube channel na ang ini-endorso labag sa kabanalan ng Panginoon, kasama po kayo dito. Na may pananagutan sa Diyos. Kasama na rito pati yung mga ano ba tawag diyan, mga scammers. Kasama kayo rito. May pananagutan kayo sa Diyos. Alam mo namang scammers yung kasama mo, sumama ka pa talaga. Tapos inutusan ka rin mag-scam. Ang ginawa mo namang nautusan ka, nag-endorso ka pa rin ng iba pang kasabwat mo. Magkakasabwat yan. Pare-pareho kayong may pananagutan sa Diyos. Kaya itong talata na ito, maraming makukuhang aral dito, mga kapatid, mga kaibigan. Sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, maraming aral. At mas marami pa kayong maiisip na mga halimbawa kaysa sa mga naiisip ko, mga kapatid. Kaya maganda itong ginagawa ni Apostol Pablo eh. Talagang may aral tayong makukuha. Talagang nakikita natin yung pagkasi ng banal na espiritu sa buhay ni Apostol Pablo. Yung kanyang mga sulat, hindi ordinaryong mga aklat, kundi may natatanging hiwaga na matututunan ng mga nagbabasa nito hanggang sa panahon natin. Diba? Nakita nyo na, alam ng tao, hindi ba? Yung tama at mali. Pero pinipili pa rin nila yung kasalanan, tulad ng mga sinusulat ni Apostol Pablo. At wag idadahilan ng tao, ngayon ko lang kasi nalaman eh. Hindi po. Hindi totoo yan. Yung pagpili sa pagitan ng tama at mali, alam na natin yun. Kinakatigasan lang ng puso ng tao. Maaari siguro doon sa mga batas na hindi ka talaga familiar. Pero dito sa mga obvious na batas na ito, kahit hindi nababasa ng tao, pero alam niyang mali at tama, o alam niyang maling gawin at tamang sumunod, hindi pa rin gagawin ng tao, katigasan na ng puso yan. May pananagutan tayo sa Diyos yan. Yung pagsang-ayon sa kasalanan, kasalanan din yun eh. Aayunan mo yung kasalanan, kasalanan din yun. Moral complicity nga yan eh. May bigat sa Diyos po yan. Ano pa? Alam mo nang mali, ginawa mo, inulit-ulit mo pa. Tulad example natin, nakalusot kasi sa pangungupit. Inulit-ulit mo pa talaga. Hanggang yung paulit-ulit na yan, hanggang sa mapunta na yan sa pagiging manhid. Sunod na pangungupit mo, wala na, parang normal na sa'yo.
Hindi ka natakot. Nung una, takot ka pang mangupit eh. Diba? Nangangatog ka pa eh. Nung paulit-ulit mo nang ginagawa, wala na. Wala na yung takot. Normal na. Manhid ka na. Sinelyuhan na ni Satanas yung iyong budhi, yung iyong puso. Nung unang pasok mo sa sabungan ano ka pa aligaga ka pa kasi di ka sanay, alam mong mali. Pero sa kalaunan, ikaw na nagyayaya ikaw na nagyayaya sa sabungan namimilit ka pa, may dala-dala kang pato. Di ba? Wala ka nang nararamdaman hindi ka na aligaga ngayon. Sanay ka na. Pinapagmanhid ka na ng kasalanan. Ay may hatol na nakalaan sa mga taong katulad nito ang karakter. Nawawala na yung kanyang takot sa Diyos. At alam niyo ba, mga kapatid, ang pagkawala ng takot sa Diyos, isang uri ng pagmamalaki yan. Wala ka nang kinatatakutang Diyos wala ka nang pakialam sa Diyos, ang ibig sabihin. Hindi ka natakot sa Diyos. Yan ang lalabas po niyan. Hindi ka nga mananabong, pero sumusuporta ka naman sa sabong. Yung asawang babae, hindi naman mananabong, nanghingi ng pampusta sa sabong. Abay, bigay naman yung babae, pampusta sa sabong. Di sinusuportahan mo yung kasamaan. Kasama rin kayo rito. Kasabwat pa rin ang turing sa inyo. Ganon din yan, yung halimbawa natin. Hindi ka nga naninigarilyo, nagtitinda ka naman ng sigarilyo. Alam mo naman yung vape nakasasama sa kalusugan ng tao Yan pa talaga itinayo mong negosyo. Vape center. O kaya ano pa patawag ng iba dyan? Vape cafe. Alam mo, nakasisira sa kalusugan yan. Mas matinding ang sumira ng kalusugan niya kaysa doon sa totoong sigarilyo Yan pa talaga negosyo mo. Di ba? Palibasa, naranasan mo, masarap ang vape, mabango sa bibig. Habang nagbe-vape ka, ginawa mo ring negosyo. Nakakasala ka, nag-i-endorso ka pa. Ay sabi na natin, hindi naman ako nagbe-vape yan lang negosyo ko. Ganun din yun. Nag-i-endorso ka pa rin ng kasalanan. Kaya yung kultura ng kasalanan sa daigdig na ito, lumalakas ng lumalakas. Dumadami ng dumadami, persa. Mas gusto kasi ng tao gawin ang kasalanan Ang daming endorser Di ba? Kapwa, may pananagutan sa Diyos, mga kapatid. Ngayon, kung sakali ngayong hapon, ngayong araw ng Sabat, isa ka sa tinatamaan ng mensaheng ito ng ating Panginoong Diyos, magbago na po kayo. Marami nang pwedeng maging negosyo Di ba? Maraming pwedeng maging negosyo na ang tao hindi mo maitutulak sa paggawa ng kasalanan. Di ba? Dali, inom muna ako ng tubig, Masarap pag-usapan itong sulat ni Apostol Pablo. Marami tayong makukuhang aral na ikatututo natin
At alam ko, kayo, marami din kayong naiisip, marami din kayong nakikita, marami kayong karanasan. Ano kailangan ng tao? Ipagpatuloy yung kanilang ginagawa? Hindi ho. Ang kailangan nila, itigil na nila yung kanilang maling ginagawa, sapagkat pag hindi sila tumigil, makakamtan nila ang parusa ng ating Panginoong Diyos na igagawad sa kanila sa takdang panahon kung hindi magbabago. Ay walang iniwan din niya sa katotohanan ng alam mo nang masama kumain ng baboy, alam mo nang hindi pagkain ang baboy. Yan pa talaga negosyo mo. Ikaw pa talaga yung promotor na nag-aalaga ng baboy para ibenta sa merkado. Para pag kinatay mo, ipapa-order mo per kilo, o kaya dadalhin mo doon sa palengke. Tapos kakatwira mo, ano lang naman to kapatid, hindi ko naman to kinakain. Tawag doon, di promotor ka rin pagkakasalan ng iba, nag-i-endorso ka rin, pareho lang yon. Nakukuha nyo ba mga kapatid yung ating ipinupunto? Ganun ho yan. Kapag sinusuportahan ng tao ang kasamaan, ang kasalanan, pareho kayong may pananagutan. Nasisira nyo na ang relasyon ninyo sa Diyos, nasisira nyo pa ang lipunan. Kaya sa mundo natin, lalong lumalakas yung kasalanan. Sa kultura natin, lalong lumalakas yung kasalanan. Ang daming endorser iba-iba sistema, iba-iba ang strategy. Pero all in all, parehong nang i-endorso. Yan. Kaya lagi nating tatandaan mga kaibigan, mga kapatid, ang kapahamakan na sasapitin ng tao hindi lamang doon sa wala siyang alam, hindi niya alam ang tungkol sa Diyos. Hindi pwedeng maidahilan na pilit lang siya ng kanyang kaibigan. Hindi pwedeng maidahilan naging biktima siya ng sanlibutan. Kaya ang tao nagiging biktima ng sanlibutan dahil mas pinipili niyang kaibiganin ang sanlibutan. Mas pinipili niya na tikman ang sanlibutan. Mas pinipili niyang kaibiganin yung sanlibutan, talikuran ang Diyos, hindi sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito nangyayari mga kapatid. Kaya dito sa talatang ito, pinakita ni Apostol Pablo, Hudyo mang naging Kristiyano o hintil na naging Kristiyano, kailangang manatiling matatag at huwag gagawa ng labag sa panukala o kalooban ng ating Panginoong Diyos. At yung mga Hudyo na ayaw sa pananampalatayang Kristiyano, yung mga hintil na ayaw sa pananampalatayang Kristiyano, ipinakikita ni Apostol Pablo sa kanilang maling ginagawa, kailangan nila si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Sapagkat kung hindi sila lalapit kay Kristo, mayroong natatanging hatol.
na ibibigay sa kanila ang Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa isang talata ng Biblia, dito sa Kapitulo 5, talatang 8 ng Roma, ang wikay ganito: ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya sumusulat si Apostol Pablo sa mga taga-Roma para maipadama kung bakit naisulat ang aklat na Roma na may pagkasi ng Diyos, na may patnubay ng banal na Espiritu, upang maipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao. Napitatunayan doon sa krus ng Kalbaryo, at nang mabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Kahit sa panahon natin, yung katotohanan ito na babasa natin sa aklat ng Roma, humahangga sa atin. Ipinapadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Nang siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, na dapat sana ang hatol ng kamatayan ay para sa atin, pero inako ito ng ating Panginoong Hesus. Siya na ang umako ng kabayarang kamatayan para sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, samantalang nakikinig po kayo ngayon, samantalang wala pa kayo sa tunay na pananampalataya, ito na ho ang tanging pagkakataon. Lumapit tayo kay Kristo. Isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Damhin natin yung pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang ang bawat sasampalataya ay hindi mahahatulan ng ikalawang kamatayan, hindi danasin ang galit ng Diyos Ama, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Danasin natin yung buhay na punong-puno ng kaligayahan. Kaya nananawagan ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng programang ito. Lumapit tayo ng may kababaang loob. Isuko natin ang ating mga buhay kay Kristo. Kung mahal ninyo ang inyong pamilya, mahal ninyo ang inyong sarili, ito na yung natatanging pagkakataon, mga kapatid. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Talikdan natin ang ating mga nagawang kasalanan, pagsisihan natin, isuko natin kay Kristo ang ating buong buhay. Ang Diyos napakabuti. Ipapadama niya sa atin yung kanyang kabutihan. Kaya sana, mga kaibigan, na wala pa sa tunay na pananampalatayang ito, dinggin po ninyo ang panawagan ng ating Panginoon na itinatawid sa programang ito ng ayon sa kasulatan. At kami naman sa programang ito, kung sakali kayo'y lumapit sa Diyos, kami naman ay magbubunyi kasama ng mga anghel sa kalangitan. Kaya sana, mga kapatid, paunlakan po ninyo, pagbuksan ninyo yung katok ng ating Panginoong Kristo sa inyong mga buhay. Paunlakan po ninyo yung haplos ng banal na Espiritu. Gusto ng Diyos baguhin ang inyong buhay. Gusto ng ating Panginoon
na kayo'y lumakad sa kabanalan. Gusto ng ating Panginoon ang inyong i-endorso, ang inyong i-endorso. Yung pag-ibig, yung biyaya ng ating Panginoon. At tayo'y lumakad na sama-sama sa kabanalang ipinagkatawag sa atin. At kapag dumating na ang ating Panginoong Hesus sa ikalawa niyang pagbabalik, wala isa man sa atin ang mawawaglit. Ano? Lahat tayo, papailan lang doon sa alapaap. Sa isang kisap mata, babaguhin ang ating katawang may kasiraan, papalitan ng katawang walang kasiraan. Yun ang isang napakasayang magiging pangyayari sa lahat ng mga taong mananalig kay Kristo at hindi aalis sa pananampalatayang ito. Kaya po, bago ako dumako sa ikalawang chapter ng Roma 8, huwag niyong ipagwalang bahala ang panawagan ng ating Panginoon, mga kapatid. Pagpalain po kayo, mga kapatid, ng ating Panginoon. At bago ko dumako dito sa chapter 2 verse 1, mga kaibigan, babati muna ho ako sa inyo, ha? Babati muna ako. Okay. Shout out po kay kapatid na Abilino Merquilio. Yan. Happy Sabat po, kapatid na Abilino Merquilio. Wilma Evi Malyari. Yan, shout out po uli. Okay, Pibendalida, sino ba hindi ko nabasa kanina? Jerome Dotemas. Yan, okay, Shalom. Yan, kapatid na Jerome, Shalom. Okay. Likewise, happy Sabat po at maging dyan sa Mindoro. Okay. Michael Antonio Ilabo. Yan, shout out din po sa inyo. Melma Kahilig. Happy Sabat po. Sabi ni Kirma Keryaki, totoo talaga, pag nagbibisyo ang tao, walang magandang idudulot. Anak ko ngayon, may TB, nasakit, paspas sa liver. Ay, pag-pray po natin na sila ay makalagpas sa ganyan po nilang pagsubok. Yan. At ganun ho talaga kung minsan, kapatid na Kirma Kuryako, ayan, ipinagpapatotoo ni kapatid na Kuryako. Yan, na wala talagang may dudulot na kabutihan ang pagbibisyo sa kalusugan ng tao, kundi mag-aani pa ito yan ng iba't ibang uri ng sakit. Kaya mga kaibigan, mga kapatid na may bisyo sa panahong ito, talikuran na po ninyo yan. Huwag na po kayong magbisyo, mga kapatid. Salip na kayo ay magbisyo ng mga negatibo, abay gawin ninyo positibo. Masarap pong maging bisyo ang magbasa ng Biblia, diba? I-convert ninyo yung inyong bisyo sa isang bagay na kapakipakinabang at kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Salip na ang bisyo ninyo sabong, ang pagpunta ninyo sa mga sabungan, abay sa bahay-sambahan na kayo pupunta. Diyan ninyo gugulin ang inyong maghapon. Diyan sa ating mga kapikapilya. At diyan, open po ang amin pong mga kapilya, mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo. Sa lahat po ng mga kapatira, kaibigan natin, wala pa sa pananampalatayang ito, open po ang aming mga kapilya tuwing Miyerkules ng gabi, Friday ng gabi, at maghapon ng araw ng Sabado. Yan, punta po kayo riyan, para sumamba. Pakilala po kayo sa atin pong mga manggagawad yan, sa ating mga matanda sa iglesia, pakilala po kayo. Yan. Para kayo naman po magabayan ng atin pong mga elders. Okay?
Yan po yan mga kaibigan ha. Shout out kapatid na Clemente Bohol, Patrick Gonzales, yan, shout out po sa inyo. Sabi niya, good PM and happy Sabbath to Cap, Cute, and Hanks Camacho, and to Mrs. Camacho. Yan. Shout out po kapatid na Rolly Ordanza. Salamat Blue Fernand sa mensahe. Nagkakasala po ako sa Diyos sapagkat last February 11 nakagat ako ng ahas dahil sa pagkakautang ko ng loob sa magtataldok. Noong nakita ko siya, binigyan ko siyang pambili ng alak. O yun. Ang mahalaga dito kapatid na Rolly Ordanza ay nare-realize pa natin na tayo'y nagkakamali sa Diyos. Nagkakasala. Ay namang pagkakasala ito at nare-realize natin at naisusumiti natin sa Panginoon nang bukal sa ating kalooban na may pagpapakumbaba. Ang Diyos naman, napakabait. Handa niya tayong patawarin sa ating mga pagkukulang sa pagkakasala natin. At umaasang Panginoon, hindi na ito ulit mauulit kapatid na Rolly. Yan. Ganyan ho, mangyayari po dyan mga kapatid, mga kaibigan. Ang mahirap niya kapatid na Rolly, hindi mo na nararamdaman na yung ginagawa mo pala, kasalanan. At wala ka na ngayong takot sa Panginoong Diyos, kaya gumawa ka ng kasalanan. May mga taong ganyan kapatid na Rolly, yun ang nakakatakot. Kasi kapag hindi nararamdaman na ng tao ang takot sa Diyos, ini-enjoy niya yung kasalanan. Isa lang ibig sabihin nun, hindi na niya kailangan ang Diyos. At dahil hindi na niya kailangan ang Diyos, dahil hindi na siya natatakot, hindi na rin siya hihingi ng tawad. Hindi na rin siya lalapit sa Diyos. At pagkatapos sa ganitong practice niya, bigla niya itong kinamatayan. Naku, nakalulungkot ito. Dahil sa katigasan ng puso ng tao. Pero pasalamat tayo kapag tayo nagkakasala, nararamdaman pa natin na nagkasala tayo. Alam natin na nagkamali tayo at alam natin kung papaano tayo babalik sa Diyos. Kung papaano tayo hihingi ng tawad sa Diyos. Ayun. Yun ang kagandahan kapatid na Rolly doon sa mga pagkakataon na bibigla ang tao sa paggawa ng pagkakasala. Yan. At umaasa naman ng Panginoon, hindi na ito mauulit. Ayan. Ganyan ho mangyayari po yan mga kapatid. Yan. Alright. So, kaya shout out po sa inyong lahat mga kapatid habang nagdadaos ng pagsambang ating mga kababayan, ating mga kapatid, kaibigan diyan sa ating sa kanya-kanya nating mga kapilya. Tayo naman ay nandirito sa Himpapawid, nagdadaos din ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Shout out kapatid na Mama V's Channel. Yan, happy Sabbath rin po kapatid na Mama V's Channel. Yan, at pa-support po, may channel pala si Mama V's. Saan po yan? Channel sa YouTube. Paki-ano nyo po kapatid na Mama V's para makapag-support para makapag-subscribe kami. Kung yan sa YouTube, kung sa Facebook naman or lagay nyo rin po dyan para kami naman makapag-follow. Yan. Okay. So, yan. Saan tayo natapos? Natapos na natin yung chapter 1. Pasok na tayo sa chapter 2 ng Romans. Sa wakas, natapos din natin ang chapter 1. Umusad na naman tayo, Okay. So, dito naman tayo sa chapter 2. Okay. So, tuloy tayo sa chapter 2, mga kapatid.
Alright. Sa mga hindi pa nakapag-share ng atin pong YouTube channel or Facebook, habang tayo nagtatalakay, mga kapatid, paki-share nyo po para marami ang mapaabutan natin ng katotohanan at marami po ang makinabang. Ano po? Yan. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land.